Pagbangko ni Gilas head coach Tim Cone sa isang Gilas player, isa daw krimen sa basketball logic ayon sa isang kilalang sports journalist. At umalis sa Hinebra kaya hindi pinalaro? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Kilala si Coach Tim Cone hindi lang bilang mahusay na coach sa ating pambansang liga na PBA, kundi isa din sa mga pinakamahusay na coach sa ating bansa. In fact, marami na talaga mga foreign coaches ang humanga kay Coach Tim dahil nga sa likas nitong husay sa game adjustment sa mismong laro. Kaya naman noong tinalaga ito bilang head coach ng ating national team ay maraming natuwa at kasama na tayo doon. Pero tulad ng ibang coaches na nag-handle sa ating pambansang kupunan ay unti-unting lumilitaw ang ilang questionabling bagay sa parte ng pagiging coach nito sa pamamagitan ng kanyang way ng pag-handle sa Gilas. Sinimula ni Coach Tim Cone ang pagbabago sa ating national team sa pamamagitan ng kanyang limited players rule. Noon kasi ay kung yung manonotice ay marami talaga mga players ang naisasali sa ating pool at every FIBA window ay papalit-palit tayo ng lineup. Kaya naman naisip ni Coach Tim na limited players ang pool upang maiwasan ang pagpapalit-palit ng mga malalaro at upang di mag-adjust ng paulit-ulit ang mga plays na iniinsayo nila. Which is good thing naman dahil naging solusyon ito sa di matapos-tapos na problema ng 10 days practice ng ating national team. Pero ngayon tila lumilitaw na ang butas sa estratehiyang ito. Ito nga yung player availabilities. Since limited lang ang pool ay no mind injury si Kai Sotto ay wala na tayong mahanap na papalit dito sa naiwang onsing players natin. Kaya ang result ay ito, kamote mula last Feb window until now sa Asia Cup Championship ay problema ang butas na iniwan ni Kaiju. Isa pa sa concern sa problema ni Coach Tim sa pag-handle ng Gilas na nakikita ng marami ay ang limited players na nga ito sa lineup. Limited pa din ang mga players na ginagamit nito sa game. Yung tipong 7 to 8 players lang ang umiikot sa laro. Kung sana'y 5 lang talaga dito ang nakakakuha ng mga lehitimong mga minuto sa game. Isa sa halimbawa natin dito ay si KQ at Tamayo, dalawang promising young players natin na talagang may tangan ng husay sa game na parehong nalilimitahan sa unang dalawang laro ng Gilas. Buti na nga lang at nakakuha pa ng 16 minutes si KQ sa game kontra Taipei. Kaso naging pamuna lang talaga ito kay Justin Brownlee dahil nga na foul trouble. Pero kung iisipin ay ayos pa na pinapalaro si KQ at CT kesa naman sa isang player na talagang hindi pinalaro at wala na yatang balak palaruin. Ito nga yung ating athletic player na si Jamie Malonzo na 2 beses na DNP ni Coach Tim Cone. Sayang ang husay ni Malonzo sa laro dahil kung sakali ay kaya nitong magbigay ng athletic defense, mabilis na transition offense at versatile na scoring, mga bagay na mahalaga sa international competition. Kung sana'y bilis at adaptability ang susi. Kaso nga lang sa hindi malamang dahilan ay hindi ito pumapasok sa isipan ni Coach Tim Cone. Kaya dahil dito ay napansin ito ng isang kilalang veteranong Filipino sports journalist na nakabase sa Amerika na si Sir Homer Saison. Ayon kay Sir Homer ay isang krimen daw ang ginagawa ni Coach Tim Cone sa logic ng basketball sa hindi niya pagpapalaro sa isang healthy na Jamie Malonzo. Dahil dito ay nagkaroon ng ilang mga nakahang na tanong online kung dahil nga ba ito sa pagalis ni Malonzo sa Hinebra, team na hawak ni Coach Tim Cone. Well, mahirap na magsalita. Ang iisipin na lang natin dyan ay noong nasa poder pa ng Gene King si Malonzo ay well used ito ni Coach Tim sa Gilas. E noong umalis na at nag-decide ng lumaro sa bilig ng Japan, bigla itong DNP. Kayo na lang mag-isip dyan mga kahoops at ilagay ang inyong komento sa ating comment section.